Mga 1:30 ng madaling araw ito sa isang dormitoryo sa Universidad ng New Mexico kung saan ang isang kwarto ay naging crime scene. Matapos magpaputok ang isang gunman, napatay ang 14 anyos na lalaki at nasugatan ang isa pa. Are they just going next door to each other? Yeah, that's what I thought. Isang grupo ng mga kabataan ang nakita sa surveillance cameras ilang sandali bago ang trahedya nang marinig ng mga saksi ang mga putok ng baril at pagkabasag ng salamin bago dumating ang maraming pulis sa lugar. You want to times two or times four? We can do it times 4, yeah, because it'll get us to the next. There's the kids coming back, man. That's 105. Sabi ng pulisya, isa ang namatay sa pamamaril, isang 19 anyos ang sugatan at isa ang natakot pero hindi nasaktan. Ang dalawang nakaligtas na nasa kwarto noong insidente ay tumakas papunta sa bahay ng magulang at nakita sa doorbell camera bago magmadaling pumunta sa ospital. Kasama natin siya dito ngayon. Oh, sumayad lang ang bala sa ulo niya. Pupunta ako dyan sa inyo, pero kailangan kong... pero pupunta ako. Makalipas ang ilang oras, nahuli ng pulisya ang suspect na haharap sa mapait na katotohanan. Kinilala ng pulisya ang suspect na nakikita dito bilang 18 taong gulang na si John Fuentes na naging paksa ng manhunt matapos niyang sabihing nagtago siya sa bahay ng isang kamag-anak pagkatapos ng pamamaril. Sunod, dinala ang hinihinalang bumaril sa ospital upang gamutin ang sarili niyang mga sugat. Sit down. Stay with my jacket. What's up? No, not much at the moment. We won't talk about it. Alright, I'm about to... I'm gonna talk to the officer first and then we'll talk, okay? This one was bad officer. Kaya nang marating namin siya, may mga hiwa siya sa kanyang mga pulsuhan. Sangkot siya sa pamamaril sa UNM. Kaya malalalim ang mga hiwa niya. Akala namin nakuha niya yon sa pagbabasag ng bintana gamit ang kamao kaya nasugatan ang mga braso niya. Dinala namin siya dito kasi tiningnan siya ng mga doktor medical na tauhan pero nakita ko habang nasa holding cell siya, dumudugo pa rin siya. At kaya gusto kong siguraduhin na malinis ang lahat at handa na. Pagkatapos siyang maklear sa ospital, dinala si John sa istasyon ng pulis para iproseso bago dumating ang mga detective para tanungin siya. I will open your mouth. I'm gonna build the inside of the cheek, okay? And we'll do this. Next time, just do it. Para lang alam mo, may paghahanap kami dito para sa DNA at litrato. Astig. Sige. How's it going, man? Thanks, man. Kumusta ka, pare? Ayos lang. Ikaw? Oo, ako si Agent Donas ng New Mexico State Police Investigations Bureau. Ako si Deputy Cormichael ng State Police. John Fuentes pangalan mo, tama? Sige. Nandito kami para makuha yung version mo tungkol sa nangyari, tama? Oo. Ayaw naming may magsalita para sa'yo. Ano ang nagdala sa'yo sa UNM? Karaniwan, pumupunta lang ako sa dorm at doon kami nagkikita, nagkakasama, nanonood ng pelikula or minsan hindi naman pelikula. Pero minsan, naglalaro kami ng PlayStation niya o kung ano man at naninigarilyo ng marijuana, nicotine tulad ng ginagawa ng karamihan. At naalala ko, gusto niya akong pumunta kasi ito na raw ang huling semester niya or huling taon or ilang araw na lang. Tapos sabi niya, tara, ano nga ulit yon? Tabs, acid tabs. Tapos
Ewan ko, paulit-ulit ko lang sinasabi sa kanya, hindi, hindi, hindi. Parang gusto niyang sabayan ng kokaina. At naaalala ko kami. Huminto ako at dala niya ang baril niya. Tapos, at pagkatapos naaalala ko, dumaan at bro, mas marami pang kokaina para matikman namin. At nung panahon na yon na naaalala ko na kumuha ako ng, ibig kong sabihin, at kumuha ng isang, iniisip ko kung ano yon, asido ba yon. At naaalala ko si Peter na pinipilit ako, kumuha pa ng isa, kumuha pa ng isa, kumuha pa ng isa. At naalala kong dumating ako sa puntong talagang hindi na ako makapag-isip, naalala ko. Ang naaalala ko lang ay parang nawalan ako ng malay at pagkatapos ay sobrang natakot. Naaalala ko, nagising na lang ako na parang nasa bubong ako. Tinatawagan ko ang kuya ko. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, nasaan ka? Nauutal ako, hindi ko alam. Ayoko mawala sa sarili ko. Narinig mo yon, di ba? Sabi ni John. Ayon sa kanya, nawalan siya ng malay matapos ang matinding paggamit ng droga at pag-inom bago ikwento ang kanyang masamang karanasan. Hindi ko rin alam ang nangyari. Pumunta ako sa parking lot, naghanap ng tulong at nakita ko ang ilang tao. Sabi ko, pwede ba ninyo akong tulungan? Sabi ko, wala na akong pakialam sa baril, itinapon ko sa sahig. Sabi ko, tulungan niyo ako. Dumudugo ako, pakiusap, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos bigla na lang silang umalis. Parang, ano ba yan? Pero hindi ko sila masisisi. Pero oo, naaalala ko lang. Paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit. Yes, please. Fire ako. Oo, sige. At pagkatapos ay naalala ko na lang na tuluyan akong nawalan ng malay. Naalala ko nung nasa bubong ako. Ang naaalala ko lang, may dala akong Glock 19 at parang gusto ko na lang umalis doon. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko nga alam kung nasaan ako noon at ang naaalala ko lang, tumatawag ako, hindi ko talaga alam kung nasaan ako. Naaalala ko, paulit-ulit kong tinawagan si tatay. Parang, sa tingin ko may hinalo sa ininom ko o kung ano man. Parang, hindi ko alam. Nasa ibabaw ako ng bubong. Sa isang UNM, sa tingin ko may binaril akong 2 tao. Hindi ko alam, parang nababaliw na ako. Naalala ko na tumatakbo lang ako papunta sa UNM. Naalala ko na puro mga pulis ng UNM lang ang nasa labas. Tumatakbo ako at naalala kong nagawa ko na ito. Pare, dumudugo ako at hindi ko alam ang nangyayari na hindi ko makontrol. At pagkatapos naalala ko na lang na nakita ko. Hindi ko nga alam na truck lang pala ng tito ko yon sa tabi. Hindi ko rin alam kung siya talaga yon. At salamat sa Diyos at iniligtas mo ako. Sabi niya lang, oo, anong nangyayari? Akala niya nalasing ako kasi sinabi ko sa kanya, akala ko may kung ano sa cocaine o ewan ko kung bakit. Ang naaalala ko lang, may nabasag na salamin. Tapos bigla akong tumakbo ng mabilis. Hingal na hingal ako habang tumatakbo. Parang, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko alam. Ayon kay John, naaalala niyang tumatakbo siya na may baril bago siya sinundo at inilayo. Sunod, nais ng mga investigador malaman paano niya nalaman ang resulta ng pag-atake. Pagkatapos, naalala kong pumunta si nanay para tingnan ang nangyari at sinabi niyang nandoon ang media. At natiningnan niya sa balita at may isang nasugatan at may isang namatay. At doon na ako nagsimulang mabaliw. Sabi ko, di ako makapaniwala sa nagawa ko. Nagsalita ako ng kung ano-ano tapos biglang tumalon palabas. Pagkatapos, tiningnan ko pantalon ko, may 910 ako noon. Tapos tumakbo ako papunta sa parking lot malapit sa kotse ko. At talagang literal na naghahanap ako ng kahit sinong pulis na pwede kong lapitan para humingi ng tulong, parang tulungan ako. At doon ko naman nakita yung mga taong yon at sinabi ko, tulong, tulong, tulong. Sabi nila, inilabas ko raw yung Glock at literal kong itinapon sa harap ko. Sabi ko, tulungan niyo ako. Pagkatapos, sabi nila, umalis sila sa kotse. Oo, pero yun lang talaga ang natatandaan ko. At natatandaan ko na tinitingnan ko lang ang paligid. Iniisip ko, anong nainom ko? Palagi kong sinasabi kay tatay na parang may halo yung nainom ko, nahuli ako. Tapos kayo ni siya lumabas, di ko na alam. Sabi ko, hindi ko na alam, may interlock pa ako.
Uminom din kami kaya sabi ko na hindi na ako makakapagmaneho, di ko na rin alam kung saan. Kung saan pupunta, anong gagawin, nababaliwala na ako. Talagang pakiramdam ko parang piniprito yung utak ko at hindi ko na maalala. Parang siguro yun na ang pinakamasamang karanasan na naranasan ko. Mukhang mahirap yon. At dumating sa punto na tuluyan kong nawala ang Glock. Literal na parang nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero oo. Hindi ko na maalala kung nasaan na talaga ako. Naalala ko na tumakbo ako papunta sa tito ko, naka-briefs lang ako noon at sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi ko sa kanya, parang may hinalo sa ininom ko. Nawalan ako ng malay at hindi ko alam kung ano yon. At pagkatapos, ewan ko na. Hindi ko na talaga alam. Doon na yun ang talagang gumugulo sa isip ko. Hindi ko na talaga kaya. Literal na alam ko lang talaga na yun na ang pinakamasamang bagay na nangyari. Habang ikinukwento ni John ang version niya, napansin ng mga detective na may mahalagang bahagi na kulang kaya mas sinuri nila kung ano ang nangyari sa dormitoryo. Kaya parang, alam mo yun, pumunta sa parang sa mga pangyayari ng, alam mo yun, kayo ba nagkakasama lang or nagsimula na agad kayong gumamit ng cocaine at acid or nagkwekwentuhan lang kayo? Oo. Kasi gabi na nun, tapos may trabaho pa siya kinabukasan ng umaga. Kaya sabi ko, sige, magkasama na lang tayo ngayon para matapos na rin. Kasi nga, may trabaho siya nun. Tapos, ano nga ulit yon? Sinabi ko sa kanya na ayokong parang lutang ako tuwing kailangan kong umalis. May kamag-anak akong magdadala ng iba't ibang damit at sabon. Parang kuponer, malaking tulong talaga sa amin. At naaalala ko, sinabi ko sa kanya, mas gusto ko na lang gawin ito sa mismong araw kung kailanman. Kaya gabi na lang natin gawin, ayoko makihalubilo sa pamilya ko. Sa umaga, alam mo yon, yung kinabukasan ng umaga. Kaya sinabi ko sa kanya na gagawin ko na lang ngayon, aalis na lang kami. Ngayon na may trabaho lang siya sa umaga, sabi niya, oo. Kaya kayo parang pagdating nyo doon, nagsimula na kayong gumamit ng cocaine at acid. Oo, ibig kong sabihin, siya uminom ng parang isa't kalahating tab. At pagkatapos nun, naalala ko na parang sinabi niya, gawin na natin, gawin na natin. Gawa tayo ng linya, gawa tayo ng linya, gawa tayo ng bump, gawa tayo ng bump, gawa tayo ng bump. Sa kwarto ba niya o sa kotse ninyo nangyari yon? Nangyari yon sa dorm niya. Sa dorm niya, sige. Sa isang ponto. Nandun. May mga tao bang nag-aaway or may nagsimulang maging nakakainis or nagpasimula ng gulo or paano ba? Anong naalala mo pare? Anong nangyari? Ibig kong sabihin may narinig na kami mula sa ibang tao pero gusto talaga naming marinig ang pananaw mo tungkol dito. Medyo, alam mo yon, ang natatandaan ko lang, parang isang iglap lang, sobrang bilis, baka nag-aaway pa kami nun. Hindi ko talaga maalala yung mga detalye, pero ang natatandaan ko lang, parang hawak ko yung baril niya. Parang tinitingnan ko ito habang naka-acid. Parang lahat, parang natutulala lang ako dito. At pagkatapos, basta naaalala ko, hindi ko nga maalala kung ano talagang nangyari. Ang naaalala ko lang, parang pelikula lang talaga. At doon na ako nagsimulang tumakbo-takbo na parang baliw. Naghahanap ng tulong sa campus. Naalala mo nung umalis ka ng kwarto? Umalis sila ng kwarto kung sino man. Hindi ko maalala Ano ang nagpaisip sa'yo na baka nakabaril ka ng 2 tao? dahil punong-puno ako ng dugo at naalala ko yung Glock bago ko yung pinakialaman. Naalala ko na may mga balayon. Naaalala kong tinanggal ko yung clip na wala ng laman. At parang dumudugo lang ako. At akala ko na baril ko ang sarili ko kasi may malaking pasa dito. Kaya naaalala ko at nagri-ring ang mga tenga ko. Kaya alam kong may nangyari talaga. Hindi ko alam, parang ang dami kong iniisip, parang ang bilis ng takbo ng utak ko. Kasi ang naaalala ko lang, parang hindi ko nga alam kung ako ba ang bumaril o sila. Pero naaalala ko lang yung malalakas na ingay, tapos tumatakbo ako. At naaalala ko nung humiga ako sa ilalim ng isang palumpong, tapos tiningnan ko yung magasin at wala nang laman. At sabi ko, ay bro, parang kung ako, akala ko may papatay sa akin. Sabi ko, yun yung oras na akala ko umaakyat na sila sa bubong.
At naaalala ko parang nababaliw na talaga ako noon. Kumakatok na ako sa mga bintana. Parang may tao ba dyan? Tulungan nyo ako, tulungan nyo ako, tulungan nyo ako, tulungan nyo ako. Tapos lalo lang akong kinabahan. Parang iniisip ko na kapag kumatok ako sa bintana, baka bigla na lang akong barilin or may mangyaring masama sa akin. Doon ko naisip na grabe, parang nababaliw na ako. Doon ko na lang nasabi, naalala ko na hinubad ko na lang yung pantalon ko. O hindi. Naalala ko na tumalon ako sa tubig, parang may ilog doon. O ewan ko kung ano talaga yon. At naalala ko na hinuhugasan ko yung mga sugat ko, umiinom ako ng tubig, at basang-basa ako, giniginaw talaga ako. Yun yung panahon na nasa ibabaw ako ng bubong. At naalala ko na tinanggal ko yung medyas ko. Itinapon ko sila kasi basang-basa na, puro putik na rin. At yung pantalon ko, tinanggal ko rin at itinapon. Pagkatapos tumakbo ako ng mabilis. Naalala ko nung tinanggal ko yon, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng tulong kaya nagsimula akong tumakbo ng todo. Doon na yon, literal na sumisigaw ako, pulis, 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 pulis. Lumabas tayo at sabi ko pakiusap, sabihin nyo sa iba. Naalala ko, nagsimula akong May nakita ka bang pulis or sasakyan? nakakita lang ako ng mga sasakyan ng pulis, kaya inasahan kong may mga pulis doon. Kaya sabi ko, kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pakiramdam ko may papatay sa akin, sabi ko. At doon na ako tumakbo. Parang sakto ang timing, parang ano ba to? Pero hindi ko alam. Parang ganun lang talaga. Ang bilis lang nangyari. Grabe, hindi ko alam. Yun na yata ang pinakawalang kwentang araw ng buhay ko. Tinanong muli ng mga investigador si John kung may gulo sa dormitoryo bago nila ibunyag kung sino ang napatay sa insidente. Nanood kami, ewan ko, ganun nga, mahirap sabihin, maaring nagtatalo kami nun. Ibig kong sabihin, kaya nga halos ganun ako, pwede mong itanong, oh, ano yon? Yung nakababata niyang kapatid o kung ano man. Pero ako, ewan ko, baka pwede naman sana kami. Ang naaalala ko lang, talagang nawalan ako ng malay, hindi ko na nga maalala na tumakbo ako ng buong bilis. Ano ang ugali ng nakababata niyang kapatid? Kinausap ka ba niya? O ano siya? Hindi ko alam, basta sa tingin ko hindi naman gumagamit ng coke yung nakababata niyang kapatid, yun lang yun. Pero o sa tingin ko gumamit din siya ng kaunti, hindi ko sigurado. Mahilig din ba siya sa baril gaya mo? Ibig kong sabihin lahat naman yata. Parang ganun. O hindi ba siya ganun? Parang Halos lahat naman yata. So, hindi mo talaga maalala kahit kailan na talagang nagpaputok ka ng baril kahit kailan. Maaaring ginawa ko pero hindi ako sigurado. Hindi ako 100% sigurado. Kaya hindi ko masabi pero sigurado ako na ako nga kasi sino pa ba ang gagawa nun? Literal na sinabi sa balita na may isang nasugatan, may isang namatay. Kaya sigurado ako na ako nga. Hindi ko lang maalala kung ano. alam mo ba kung sino ang nasaktan or namatay? Hindi ko alam. Ako. Ano sa palagay mo? Sigurado akong patay na si ating at may isa pang nasugatan. Sigurado ako. Anong nag-udyok sa'yo o anong nag-udyok sa'yo na isipin na sila yon kumpara sa iba? O bakit isa ang patay at ang isa naman ay nasugatan? Kasi ang kapatid niya ay hindi naman talaga nakaharang. Parang nandun lang sa tabi ang kapatid niya. Pero pareho naman sila, ibig kong sabihin tuwing nagkikita kami, nandoon lang sila palagi. At hindi ko naman siguro babarilin ang nakababata niyang kapatid. Kasi palaging nasa tabi lang yung kapatid niya. Hindi naman talaga siya. Parang siya lang ang side character. Ngayon, ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Masama ba? Naalala ko parang nababaliw na talaga ako sa kwarto ko. Umiiyak pa nga ako at hindi ko alam ang gagawin ko kasi parang wala pa ako sa sarili ko dahil sa droga. Sabi ko hindi ko kayang pumunta. Ngayon, hindi ko kayang sumuko. Sabi ko maghihintay ako hanggang mahimasmasan siya. Sabi ko gagawin ko na lang. Nababaliw na talaga ako noon at pakiramdam ko hindi ko na kaya. Doon sinabi ng lolo ko na gusto niya lang na mag-spend ng huling sandali kasama ako, bilhan ako ng makakain, subukan pakalmahin ako, linisin ang isip ko, tapos sabay na kaming pupunta para sumuko ako kasi sinabi ko sa kanya na kailangan ko na talaga sila. Sabi ko kung hindi ako susuko, mahahanap din nila ako. Sabi ko wala na talagang duda doon.
Gusto mo bang sabihin namin sa'yo kung sino ang nasaktan? Oo. Tinatanong ko lang, gusto mo bang malaman? Oo. Sige, so yung nakababatang kapatid na lalaki, 14 siya at patay na siya. Ano? Tapos nasugatan pero hindi naman malala. Siguro nawalan ako ng malay. Ano ba to? Putang ina. Pasensya na. Batay sa online na tala, si John ay nahaharap sa second-degree murder, aggravated battery, aggravated assault, at pakikialam sa ebidensya. 2 pang kabataang lalaki ang naiulat na nahaharap din sa mga kasong may kaugnayan sa nakamamatay na insidente. Kasama sina Zion Miera at Daniel Archuleta, parehong 19 na anyos na nahaharap sa mga kasong pakikialam sa ebidensya, pagmamayari ng droga, at pagtutulak sa menor de edad na gumawa ng krimen. Sa balita, hindi umamin ang 3 sa kaso nila. Babalik sa korte si John ngayong taglamig.